Congratulations, mahal ito, na ang sandaling hinihintay natin. Ang pagbangon ng tiemban natin at ang pagkilala sa galing mo sa buong Bohol. Iyan ang huling mga salitang narinig ko kay Tomas kaninang umaga bago siya umalis patungo sa plaza. May kasama pang haliksano at mahigpit na yakap. Ang boses niya punong-puno ng pag-asa. Ang mga mata niya tila nagnininging sa katapatan. Naniwala ako. Siyempre, asawa ko siya. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko, hindi lang ng puso ko, kundi pati na rin ng bawat sentimo ng pinaghirapan namin ni Lola Remedios. Pero bakit na yon habang nakatayo ako rito sa gilid ng entablado? Tila nanunuyo ang lalamunan ko. And now to introduce the new face of Bohol's traditional delicacies, the woman who breathed new life into our heritage with her creative genius. Let us welcome Miss Maxine Laurel. Kumadog ang dibdib ko. Maxine, influencer mula sa Manila. Akala ko ba ay para sa marketing lang siya? Dahan-dahang humakbang si Maxine sa gitna ng stage. Suot niya ang isang modernong Filipiniana, isang terno na kulay cream, may mga borde ng bulaklak. Nanigas ako. Yon ang disenyo na ipinakita ko kay Tomas noong nakaraang buwan, ang disenyong gusto kong isuot sa opening. Thank you, Tomas, sabi ni Maxine sabay sulyap sa asawa ko na nakatayo sa tabi niya. Ang boses niya ay kasing tamis ng asukal. Pero bakit parang lasang-lason sa pandinig ko? Through my heritage project, we reinvented the old boring rice cake into something global, something me. Old boring ang recipe ni Lola. Hinanap ng mga mata ko si Tomas. Nakangiti siya. Pumapalakpak siya habang nakatingin kay Maxine, isang tingin na punong-puno ng paghanga. Isang tingin na matagal nang nawala sa akin. Hindi niya ako binanggit. Hindi niya sinabing ang asawa niya ang nagturo sa kanila ng bawat hakbang. The internal crumbling, parang may humukay sa ilalim ng mga paa ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong umakyat doon at bawiin ang pangalan ng pamilya ko. Pero hindi ako makagalaw. Ang kamay ko may mga kalyo sa pagmamasa ng harina ay nanginginig ng hindi ko mapigilan. Nanlalabo ang paningin ko, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding panghihina ng loob. 5 taon. 5 taon akong gumigising ng 3:00 ng madaling araw para magpainit ng hurno. Ibinigay ko ang lahat ng ipon ko para sa proyektong ito dahil sabi niya, para sa atin ito, Elia. Pero ang atin na sinasabi niya, mukhang hindi ako kasama. The irony trap and rapid strikes, biglang tumunog ang cellphone ko sa loob ng bulsa. Isang text mula kay Tomas na ipinadala marahil ilang minuto bago siya umakyat. Mahal, don't come out yet. Stay backstage. Masyadong maraming media, baka mailang ka. Let Maxine handle the spotlight first. It's for our business. I love you. Napatawa ako ng pait. I love you, Elia. Hui kinalbit ako ni Aling Marites ang kapitbahay naming chismosa na nasa backstage din dahil sa catering. Bakit si Maxine ang sinasabing may-ari ng recipe? Diba sa Lola Remedios mo yan? At tingnan mo si Tomas, parang linta kung makadikit sa taga Manila na yan, ah? Hindi ko alam, Aling Marites, pabulong kong sagot. Ang boses ko ay halos hindi lumalabas. Dalian mo, Ilya ang. Mga boxes ng bangao kailangang ilabas na sa booth sa labas. Ngayon na ang tasting event. Sigaw ng isang staff ng tourism office. Hindi man lang ako tiningnan sa mata. Broken internal questions. Bakit, Panginoon? Bakit ang taong pinag-alayan ko ng lahat ang siyang kukuha ng lahat sa akin? Bakit ang tamis ng pangako niya ay naging ganito kapait? Taksil? Taksil ka, Tomas! Action. Hindi ko na hinintay na matapos ang palakpakan sa labas. Kinuha ko ang susi ng aming delivery van. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang lahat ay nakatuon ang pansin sa bagong reyna ng Bohol, mabilis akong lumabas. Hindi ako uwi. Dumiretso ako sa opisina ni Tomas sa munisipyo. Alam ko kung nasaan ang duplicate key niya. Kung kinuha nila ang dangal ko sa harap ng maraming tao, kukunin ko ang katotohanan sa loob ng silid niya. Malamig ang aircon sa loob ng opisina ni Tomas. Pero ang pawis sa aking noo ay tila kumukulo.
Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ay parang tunog ng batengaw na nagbababala ng panganib. Gamit ang duplicate na susi na itinago ko sa loob ng aking pitaka, dahan-dahan kong pinihit ang doorknob. Ang mahinang pag-ikot ng mekanismo nito ay tila isang huling paalam sa tiwalang ibinigay ko sa aking asawa sa loob ng 5 taon. Pumasok ako. Ang amoy ng mamahaling pabango at bagong print na mga papel ang sumalubong sa akin. Isang amoy na malayo sa amoy ng harina at pugon na kinagisnan ko. Hinalugog ko ang kanyang table. Doon sa ilalim ng mga makakapal na folder ng Tourism Development, nakita ko ang isang asul na folder. Project Rebirth, the Maxine Laurel Signature Series. Binuklat ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Bawat pahina ay parang sampal sa aking muka. Ang recipe ni Lola Remedios ang sukat ng asukal, ang tagal ng pagpapaalsal ng masa, ang sikretong paglalagay ng gata, lahat ay naroon. Pero ang nakasulat na creator ay hindi ang pangalan ko, kundi ang pangalan ng babaeng iyon. At ang mas masakit na nakalagay sa dulo ang pirma ni Tomas bilang guarantor. Anong ginagawa mo rito, Elia? Halos tumalan ang puso ko sa aking lalamunon. Nakatayo si Tomas, sa may pinto madilim ang muka at ang mga mata ay tila 2 uling na nagbabaga. Wala na ang ngiting nakita ko sa stage kanina. Ang suot niyang barong ay bahagyang gusot at ang kanyang tindig ay tila isang pader na handang gumuho sa ibabaw ko. Tomas, bakit? Itinaas ko ang asul na folder. Bakit ang pangalan niya ang narito? Bakit ibinigay mo ang recipe natin sa kanya? Humakbang siya palapit. Kinuha ang folder mula sa kamay ko nang may puwersa na muntik na akong mapaupo. Hindi mo ba maintindihan, Elia? It's for the brand. Sino ba ang bibili ng Bangao kung pangalan mo lang ang nakalagay? You're just a local baker from a small town. Maxine has millions of followers. Siya ang magdadala sa atin sa Manila sa buong mundo. Pero pag nanakaw ito, Tomas, pera ko ang ginamit mo, pawis ko ang puhunan dito. Ang boses ko ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pot na unti-unting lumalamon sa aking pagkatao. Biglang nagbago ang timpla ng kanyang muka. Lumambot ang kanyang boses, pero ang mga salitang lumabas sa bibig niya ay mas matalas pa sa kutsilyo. Huwag kang maging ungrateful, Ilya. Utang na loob mo sa akin kung bakit nakatayo pa ang tiemban mo pagkatapos ng bagyo. Sino ba ang nag-ayos ng mga permits mo? Sino ang nakiusap sa bangko para hindi tayo maremata? Ako, Ilya, ako ang sumalba sa'yo. Kaya ibebenta mo ang kaluluwa ng pamilya ko bilang kabayaran. Tanong ko habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak mainit at masakit. I'm doing this for our future, para hindi ka na maghapon sa harap ng mainit na hurno. Bakit ba napaka-conservative mo? Napaka-backward ng utak mo. Sigaw niya, ang kanyang laway ay tumalsik sa aking pisingi. Be professional, Ilya. Maxine is a partner, nothing more. Tumalikod siya at nagsimulang ayusin ang kanyang gamit, tila balewala na ang presensya ko. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging kasing bigat ng semento. Pero bago ako lumabas, isang bagay ang nahulog mula sa kanyang jacket na isinampay sa upuan. Isang maliit na piraso ng papel. Yumuko ako at mabilis na kinuha ito bago pa niya mapansin. Paglabas ko ng munisipyo, tumakbo ako patungo sa likod ng malaking puno ng akasya. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kalsada, tiningnan ko ang papel. Hindi ito basta resibo. Isa itong official invoice mula sa isang luxury resort sa Panglao. Isang suite, isang kama, 3 gabi. Ang pet sa 2 buwan na ang nakalilipas noong panahong sinabi ni Tomas na nasa seminar siya sa Cebu para sa rehabilitation ng aming bayan. At ang pangalang nakalagay sa tabi ng pangalan niya sa check-in details ay hindi Elia Balagtas, kundi Maxine Laurel. Napahawak ako sa aking tiyan. Ang sakit na naramdaman ko kanina sa entablado ay wala pa palang kalahati sa lason na unti-unting pumapatay sa akin ngayon. Hindi lang ang negosyo ko ang ninakaw nila.
Ang buong buhay ko, ang bawat gabi na hinintay ko siyang umuwi, ang bawat dasal ko para sa aming pamilya. Lahat ay isang malaking kasinungalingan. Tiningnan ko ang madilim na langit ng Bohol. Ang amoy ng dagat na dati ay nagbibigay sa akin ng payapa ngayon ay tila amoy ng isang nabubulok na bangkay ng aming relasyon. Hindi lang pala recipe ang pinagsaluhan ninyo. Bulong ko sa hangin, ang boses ko ay wala ng luha, kundi isang matigas na determinasyon. Pati pala ang kama na binuo ko gamit ang katapatan ko, dinungisan ninyo. Sa di kalayuan, narinig ko ang fireworks mula sa plaza. Nagbubunyi ang bayan para sa isang tagumpay na nakatayo sa ibabaw ng aking pagkawasak. Pero habang pinagmamasdan ko ang makukulay na ilaw sa langit, alam ko na ang bawat apoy na sumasabog ay may katumbas na abo na babagsak din sa lupa. Ang bawat tunog ng notification sa aking cellphone ng umagang yon ay parang hampas ng martilyo sa aking sentido. Hindi pa man sumisikat ng lubos ang araw, ang balita sa buong bayan ng Bohol ay hindi tungkol sa ganda ng sinimulang Lehoi, kundi tungkol sa dumi ng aking tiemban. Binuksan ko ang Facebook group ng Bohol Foodies. Ang bumungad sa akin ay isang litrato ng aming bangaw na may nakahalong uod at itim na dumi. Huwag kayong bibili sa Elias Bakery. Mandiri kayo, luma na ang sangkap at hindi malinis ang pagkakagawa. Muntik ng malason ang anak ko, ang nakasulat sa caption. Nabitawan ko ang aking cellphone sa ibabaw ng lamesang puno ng harina. Parang gumuho ang mundo ko. Ang bawat piraso ng bangaw na lumalabas sa aming hurno ay dumadaan sa aking mga kamay. Alam ko ang bawat putil ng bigas na ginagamit ko, imposible ito. Pero ang post na iyon ay meron ng libu-libong shares at galit na comments sa loob lamang ng isang oras. Ate Elia, tumatawag po ang manager ng The Blue Resort. Boses ni Sarah ang pinakatiwalaan kong tauhan sa loob ng 3 taon. Namumutla siya at nanginginig ang mga daliri habang iniabot ang telepon. Hello ma'am? Tungkol po sa order ninyo para sa VIP lounge, hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko nang putulin ako ng kabilang linya. I'm sorry Ilya, pero nabasa namin ang mga posts online. Hindi namin pwedeng itaya ang reputasyon ng hotel namin sa mga reklamo tungkol sa sanitation. We are canceling all our orders starting today. Huwag na kayong mag-deliver, sabi ng manager, bago ako tuluyang pinataya ng tawag. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang Blue Resort ang pinakamalaking kliyente namin. Ang kita mula sa kanila ang pambayad ko sa kuryente at sweldo ng mga tao. Sunod-sunod pa ang pumasok na text messages, mga daily mula sa palengke, mga souvenir shop sa Pantalan, lahat sila ay nagkakaisa sa pagtalikod sa akin. Sobra naman sila, Ate Elia. Alam naman natin lahat na malinis dito, sabi ni Sarah habang hinahaplos ang aking likod. Baka gawa-gawa lang yan ang mga gustong sumira sa atin. Tiningnan ko siya. Si Sarah ang tinuring kong kapatid. Siya ang kasama ko sa bawat puyat. Salamat, Sarah. Buti na lang narito ka. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung pati ikaw ay mawala. Huwag po kayo mag-alala, ate. Hindi ko kayo iiwan. Nakangiting sagot niya. Pero may kakaiba sa kanya mga mata na hindi ko maipaliwanag. Isang kislap ng pagkabalisa na tila nagmamadali. Dahil sa bigat ang nararamdaman ko na paalam muna ako na pupunta sa simbahan para manalangin. Gusto kong itanong sa Diyos kung bakit sunod-sunod ang pagsubok na ito. Pero pagdating ko sa gate, naalala ko na iwan ko ang aking pitaka sa loob ng silid kung saan itinatago ni Lola Remedios ang kanyang lumang ang notebook na naglalaman ng lahat ng aming mga lihim na recipe. Dahan-dahan akong bumalik sa loob ng bakery. Dahil sa dumi at gulo ng isipan, hindi ako gumawa ng ingay. Akma na sana akong papasok sa maliit na opisina sa likod nang matigilan ako. Nakaawang ang pinto. At doon sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbil, nakita ko si Sarah. Hindi siya naglilinis, hindi siya nag-aayos ng gamit. Nakatayo siya sa tapat ng bukas na vault ni Lola Remedios. Hawak niya ang kanyang cellphone sa isang kamay at sa kabila ay ang lumang notebook na kulay kape. Ang bawat pahina ng notebook ay mabilis niyang kinukunan ng larawan. Ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa pinto, puno ng takot at pagkakasala. Narinig ko ang mahinang tulog ng pag-swipe niya sa screen ng kanyang phone. Ito na lahat, Ma'am Maxine.
isend ko na po ang mga natitirang pages sa email ninyo. Opo, siguradong hindi niya mapapansin. Mukhang tulala na siya dahil sa mga negative reviews na pinakalat ninyo, pabulong na sabi ni Sarah sa telepo. Ang boses na dati ay puno ng paggalang, na yon ay puno ng pagtataksil. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang lason na akala ko ay nasa labas lang ng aking bahay, ay matagal na palang naninirahan sa loob. Kinakain ang bawat pundasyo ng aking tiwala. Ang babaeng itinuring kong pamilya, ang siyang huling pako sa krus na pilit kong pinapasan. Hahakbang na sana ako papasok para sampalin siya, pero napatigil ako nang marinig ko ang huling sinabi ni sa telpo. Opo ma'am, pati po yung mga resibo ng cash sales na hiking idineklara ni Tomas, nakuha ko na rin po ang mga kopya. Hawak niya na ang leeg ni Elia. Isang maling galaw niya, hindi lang tiyemba ang mawawala sa kanya, pati kalayaan niya. Lumabas ako ng timban na tila isang anino na lang ng aking sarili. Ang init ng araw sa Bohol ay nanunuot sa aking balat, pero sa loob ko nanlalamig ako. Habang naglalakad ako patungo sa simbahan, nararamdaman ko ang mga mata ng aking mga kapitbahay. Nakita ko si Aling Marites na nakatayo sa harap ng kanyang sari-sari store, may hawak na baso ng kape at bumubulong sa kasama niya habang nakatingin sa akin. Ang hiya ay tila isang mabigat na kumot na nakabalot sa akin. Sa isang maliit na bayan ang tsismis ay mas mabilis kumalat kaysa sa bango ng bagong luto na banggao. Pumasok ako sa loob ng simbahan. Ang katahimikan at ang amoy ng insenso ay dati-rati nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Lumukad ako sa pinakahuling row malayo sa mga tao. Tumingin ako sa krus at dahan-dahang huminga ng malalim. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas, bulong ko. Bakit po kailangang mangyari ito? Pero ang katahimikan ko ay nabasag nang marinig ko ang pamilyar na boses ng lalaki mula sa bandang harap malapit sa altar. Isang boses na kabisado ng puso ko, pero ngayon ay tila boses na ng isang estranggero. Si Tomas. At sa tabi niya, nakatayo si Maxine. Nagtatago sa likod ng isang malaking post, nanood ako. Nakasuot si Tomas ng kanyang puting barong at si Maxine ay nakadress na kulay asul, formal, eleganting-elegant, tila sila ang bida sa isang pelikula. Nakatayo sila sa harap ni Father Ben. Naway pagpalain ng Diyos ang inyong layunin para sa ikauunlad ng ating komunidad, sabi ni Father Ben habang winawisikan sila ng banal na tubig. Ang sining at tradisyon ay biyaya na dapat nating ipagmalaki. Salamat po, Father. Sagot ni Tomas, ang boses niya ay puno ng pagpapakumbaba. Gusto lang po naming masiguro na ang ganda ng Bohol ay makarating sa buong mundo sa pamamagitan ng Heritage Project ni Maxine. Ngumiti si Maxine kay Father pagkatapos ay tumingin siya kay Tomas. Ang kamay niya ay dahan-dahang humawak sa braso ng asawa ko. Hindi yun hawak ng isang business partner. Yun ay hawak ng isang babaeng nagmamay-ari sa lalaking nasa tabi niya. At si Tomas, hindi siya umiwas. Sa halip, lalo pa niyang inilapit ang kanyang katawan sa babae. Dito sa harap ng altar, kung saan kami sumumpa ng sa hirap at ginhawa. Sa tapat ng Diyos, kung saan namin binuo ang aming mga pangarap, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Tumayo ako at dahan-dahang naglakad patungo sa kanila. Ang bawat hakbang ko sa semento ay tila tunog ng isang paparating na bagyo. Nang marinig nila ang tunog ng aking sandalya, sabay silang lumingon. Ang mukha ni Tomas ay biglang namutla, tila nakakita ng multo. Samantalang si Maxine Nana, tiling kalmado ang kanyang mukha, may bahid pa ng isang mapanuring ngiti. Elia, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Tomas, pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Nandito ako para manalangin, Tomas. Pero mukhang mas kailangan niyo ang dasal kaysa sa akin. Sabi ko, ang boses ko ay mababa, pero bawat salita ay may bigat. Tiningnan ko si Father Ben. Father, pasensya na po sa istorbo. Pero alam niyo po ba na ang tradisyong binabasbasa niyo ay ninakaw lang mula sa isang matandang babae na hindi na makabangon sa higaan? Elia, wag ka namang gumagawa ng eksena rito. Pabulong na saway ni Tomas, ang mga mata niya ay patingin-tingin sa paligid, takot na may makakita sa amin. Hinarap ko si Maxine.
Ang babaeng ito na pumasok sa bayan namin at akala mo ay tagapagligtas. How does it feel, Maxine? Ang itayo ang karir mo sa ibabaw ng luha ng isang asawang pinagtataksilan ninyo? Hindi sumagot si Maxine sa harap ni Father. Hinintay niya magpaalam ang pare at lumakad palayo bago siya humarap sa akin ng tuluyan. Inayos niya ang kanyang buhok at tumingin sa akin mula ang ulo hanggang paa. Mula sa aking lumang t-shirt na may mansa ng harina hanggang sa aking mga mata na puno ng pait. You know, Ilya? Simula niya, ang boses niya ay malambot pero parang lason na pumapasok sa tenga ko. Lumapit siya sa akin sapat na para amoy ko ang kanyang mamahaling perfume. Ang problema sa'yo, masyado kang nakakapit sa nakaraan. You're stagnant. In business and in love. If you don't evolve, you get replaced. Hinawakan niya ang kamay ni Tomas at tiningnan ako ng may halong awa. Huwag kang masyadong bitter, partner. It's just business. At sa business ang nananalo ay ang may kakayahang magningning. Look at yourself. Look at your shop. You're already a ghost. Just accept it and move on. Tinalikuran nila ako. Habang naglalakad sila, palabas ng simbahan, narinig ko ang mahinang tawa ni Maxine na humahalo sa huni ng mga ibon sa labas. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng pasilyo ng simbahan mag-isa. Ang kandilang itiniri ko kanina ay unti-unti nang nauubos, ang apoy nito ay sumasayaw sa hangin, tila ba malapit na ring mamatay? Pero sa bawat patak ng kandila, may isang bagay na nabubuo sa loob ko. Hindi na ito basta lungkot. Ito ay ang apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingan nila. Bumalik ako sa aming lumang bahay na tila isang sugatang sundalo na wala ng balingang kampo. Ang amoy ng tuyong dahon at ang katahimikan ng gabi sa Bohol ay tila nanunukso sa aking pag-iisa. Pagpasok ko sa kusina, nakita ko ang mga sangkap na hindi na nagamit, mga sako ng harina na nakatambak, ang asukal na nilalanggam na at ang hurno na malamig pa sa bangkay. Napaupo ako sa sahig, isinadal ang aking likod sa luma at itim na pugon. Dito ko ibinuhos ang lahat. Naalala ko nung bagong kasal, palang kami ni Tomas. Wala kaming pera. Para suportahan ang kanyang unang proyekto sa turismo, isinangla ko ang tanging pamana sa akin ng aking ina, ang aking gintong kuwintas at hikaw. Sabi ko sa kanya noon, "Mahal, ayos lang. Basta para sa pangarap mo, kakayanin natin." Ang pangarap niya ay naging pangarap ko na rin. Ang bawat sentimong kinita ko sa pagbebenta ng bangao mula madaling araw, ibinigay ko sa kanya para makabili siya ng magagandang barong para makasabay siya sa mga opisyal sa munisipyo. I gave him the wings to fly, only for him to fly away from me. Naramdaman ko ang isang mainit na kamay na humawak sa aking balikat. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino yon. Ang amoy ng luyang tsaa at ang banayad na haplos ay pagmamay-ari lamang ng isang tao. "Lola," humagulgol ako. Isinubsob ko ang aking muka sa kanyang tuhod, kaya nang ginagawa ko nung bata pa ako kapag nadadapa ako sa kalsada. "Lola, kinuha nilang lahat. Ang recipe ninyo ang pera ko, pati ang asawa ko. Wala na pong natira sa akin." "Shh! Apo, makinig ka!" mahinang sabi ni Lola Remedios. Kahit mahina ang kanyang katawan, ang kanyang boses ay may awtoridad na tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Ang taong nagnanakaw ng bunga, hindi kailanman matitikman ang tamis ng ugat. Inangat ko ang aking muka, ang aking mga mata ay namumula at mahapdi. Pero nakuha na nila ang notebook, Lola. Nakuna na ni Sarah ng picture ang bawat pahina. Gagayahin nila ang lasa ng bangao natin. Magbubukas na sila ng malaking shop sa Manila. Numiti ng bahagya si Lola, isang ngiti na puno ng misteryo at katatagan. Hinawakan niya ang aking mga kamay na puno ng kalyo. "Apo, ang notebook na yon? Yun ang notebook na ginagamit natin sa harap ng mga tao. Pero alam mo ba kung bakit sa loob ng 30 taon, walang sinuman sa bayang ito ang nakagaya sa bangao ko?" Napatigil ako sa pag-iyak. Tiningnan ko ang mga mata ni Lola. Ang tunay na sikreto ay wala sa sukat ng asukal o sa klase ng bigas. Bulong niya habang hinahaplos ang aking pisngi. "Ang notebook na nakuha nila ay kulang, Elia.
May isang huling hakbang na tanging sa bibig ko lang nanggagaling. Ang pagpapanatili ng tamang init ng hurno gamit ang tuyong baw ng niyog na ibinabad sa alat ng dagat at ang oras ng pagpapahinga ng masa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Lola, hayaan mo silang magnakaw, Ilya. Hayaan mong gamitin nila ang pangalan natin. Pero tandaan mo ang ginto. Kahit tabunan mo ng putik, ginto pa rin. Ang peking alahas, kahit lagyan mo ng mamahaling pabango, mangangalawang din sa huli. Inilabas ni Lola ang isang maliit na susi mula sa kanyang debosyonaryo. Ibigay mo sa akin ang iyong katapatan at ibibigay ko sa iyo ang huling piraso ng ating kasaysayan. Pero kailangan mong maging matapang dahil ang katotohanan ay may presyo, apo. Handa ka bang mawala ang lahat para makuha ang hustisya? Tumayo ako, pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang dulo ng aking duster. Ang pagod at sakit ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi na ito lungkot. Ito ay ang responsibilidad ng isang tagapagmana. Handa na po ako, Lola. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang dungisan nila ang pangalan ninyo. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang buwan ay bilog at maliwanag, nagbibigay ng pilak na kulay sa mga puno ng niyog. Nayon ko lang napagtanto ang dilim, ay kailangan para makita ang tunay na liwanag. Pero bago pa man kami makapagpatuloy, narinig namin ang malakas na katok sa pinto. Hindi yon katok ng isang kaibigan. Yon ay ang marahas na paghampas ng isang taong sanay mag-utos. Elia, buksan mo itong pinto, alam kong nariyan ka? Sigaw ni Tomas mula sa labas. Nilingon ko si Lola. Tumango siya sa akin. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa pinto, bit-bit ang susing ibinigay ni Lola. Hindi na ako ang Elia na iyakin at sunod-sunuran. Binuksan ko ang pinto at bumungad ang galit na mukha ni Tomas, kasunod ang ilang lalaki na nakauniporme ng pulis munisipyo. May reklamo laban sa iyo, Elia, sabi ni Tomas, ang boses niya ay walang bahid ng awa. Tax evasion at estafa. Sumama ka sa amin sa munisipyo, ngayon din. Isumbong mo na ako sa buong bayan, Ilya. Pero sa huli, ikaw ang magdurusa. Isang salita ko lang sa media. Ikaw ang magmumukhang kriminal sa harap ng mga taga-Bohol. Banta ni Tomas. Habang pilit akong hinihila ng mga pulis palabas ng aming bahay. Hindi ako lumaban. Nanatiling matigas ang aking katawan habang nararamdaman ko ang malamig na bakal ng pusas sa aking mga pulso. Tumingin ako kay Lola Remedios na nakatayo sa may pinto. Hindi siya umiiyak. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw sa isang tahimik na dasal at ang kanyang mga mata ay nagsasabing, "Magtiwala ka, apo." Dinala nila ako sa munisipyo, hindi sa kulungan, kundi sa isang madilim na holding room. Iniwan ako ni Tomas doon, nang mag-isa sa loob ng isang oras. Ang bawat patak ng tubig mula sa gripo ay parang tunog ng orasan na bumibilang sa aking nalalabing oras ng kalayaan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Tomas, bit-bit ang kanyang leather briefcase. Inilapag niya ito sa lamesa at tumingin sa akin ng may halong pagkadiri. Pirmahan mo ito, Ilya. Inilabas niya ang isang makapal na bundle ng mga dokumento. Isang quitclaim. Isuko mo ang lahat ng karapatan mo sa Tiemban at sa recipe. Kapalit nito, titiyakin kong mawawala ang mga reklamo laban sa iyo. I'll make sure you can leave Bohol quietly. Isama mo na ang lola mo. Bakit, Tomas? Bakit kailangang umabot sa ganito? Tanong ko, ang boses ko ay tuyot. Because you are an obstacle. Masyado kang mabagal, masyado kang madrama, sigaw niya. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Nakita ko ang pangalan ni Maxine sa screen. Inis siyang tumalikod para sagutin ang tawag. Hello, Maxine? Yes. Yes, the contract is ready. Don't worry, she's signing it now. I'll meet you at the hotel later. Habang nakatalikod siya, may isang bagay na nahulog mula sa kanyang briefcase na hindi niya napansin. Isang puting envelope na may logo ng isang kilalang ospital sa Manila. Mabilis ko itong kinuha at itinago sa ilalim ng aking hita bago siya humarap ulit. Ano, Elia, pipirma ka ba? Or gusto mong mabulok sa kulungan? Bigyan mo ako ng oras para basahin ito. Sagot ko ng walang emosyon. You have 10 minutes, anya.
Sabay labas ng kwarto para tapusin ang tawag sa labas. Nang masiguro kong wala na siya, kinuha ko ang envelope. Inasahan ko na ito ay tungkol sa sakit niya o sa insurance. Pero ang nabasa ko ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng aking puso. Hindi ito sa kanya. Hindi rin ito sa akin. Isang pregnancy ultrasound report sa pangalan ni Maxine Laurel. 8 linggo. Pero hindi yon ang nakakagulat. Ang nakalagay na notes mula sa doktor ay nagsasabing, "Patient advised for immediate bed rest due to previous history of ectopic pregnancy. Risk of miscarriage is high." Pero teka, naalala ko ang kwentuhan ni na Aling Marites noong 1 linggo. Nakita raw nila si Maxine na uminom ng matapang na alak sa opening party ng Leho E. At nakita ko siyang nagsusuot ng matataas na heels at tumatalon-talon sa stage. Kung totoo ang report na ito, bakit ganoon siya kumilos? Doon ko napansin ang isa pang papel sa loob ng envelope, isang payment receipt para sa isang modified medical certificate na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Isang peking ultrasound. Ginamit ni Maxine ang pagbubuntis para makuha ang loob ni Tomas, para mapabilis ang kasal o ang paglipat ng lahat ng ari-arian sa pangalan niya. Pero may mas malala pa. Sa ilalim ng mga papel na yon, nakita ko ang isang draft ng Master Franchise Agreement sa pagitan ni Tomas at ng isang malaking kumpanya ng pagkain sa Manila. Nakalagay doon, "Upon acquisition of the recipe, the party of the second part, Tomas, will receive a 20 million peso buyout fee. All existing local partnerships, including the Maxine Laurel brand, will be terminated within 30 months. Napatakip ako sa aking bibig. Halos hindi ako makahinga. Si Tomas, hindi niya mahal si Maxine. Hindi niya gustong tulungan ang aming bayan. Plano niyang gamitin si Maxine para makuha ang recipe ko, pagkatapos ay itatapon niya rin ang babae kapag nakuha na niya ang pera mula sa Manila. Pinaglalaroan niya kaming dalawa. Ginagamit niya ang bawat isa sa amin bilang bait para sa kanyang sariling kasakiman. Narinig ko ang yabag ng kanyang sapatos pabalik sa kwarto. Mabilis kong ibinalik ang envelope sa briefcase niya bago siya pumasok. "Tapos na ang 10 minuto, Elia. Ang pen." Tanong niya, ang kanyang mukha ay puno ng pagkainip. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, wala na akong naramdamang pag-ibig. Wala na ring sakit. Ang tanging naroon ay ang matinding pagnanais na makita siyang bumagsak sa sarili niyang patibong. "Pirmahan mo na, Elia." Pagpilit niya. Kinuha ko ang ballpen. Huminga ako ng malalim. "Tomas, bago ko ito pirmahan, sigurado ka bang tapat sa iyo si Maxine? Sigurado ka bang ang anak na sinasabi niya ay totoo?" Nakita ko ang saglit na pagkabigla sa kanyang mga mata. "Anong pinagsasabi mo?" "Wala lang. Gusto ko lang siguraduhin na sa huli hindi ka magsisisi na ipinalit mo ang lahat sa isang kasinungalingan." Sabi ko habang dahan-dahang inilalapit ang ballpen sa papel. Pero bago ko ito idaiti, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa hallway. "Tomas! Tomas! Kailangan mo itong makita!" Sigaw ni Maxine. Pumasok siya sa kwarto, hingal na hingal at ang mukha ay puno ng takot. "Ang mga tao sa palengke, ayaw nilang tanggapin ang mga supplies natin. Sinasabi nilang sumpa ang banggao natin." Tumingin ako kay Maxine, pagkatapos ay kay Tomas. Ang lason na ipinakain nila sa akin ngayon ay unti-unti nang bumabalik sa kanila. "Hindi ko pipirmahan ito, Tomas." Binitawan ko ang ballpen at tumayo ako ng tuwid. Dahil sa huli hindi ako ang mawawalan. Kayo ang magkakainan ng buhay. Bumalik ako sa aking tiyemban hindi bilang isang talunan, kundi bilang isang babaeng handang makipagdigma. Pero ang nadatnan ko ay isang tanawing nakapanlulumo. Ang mga salamin ng aking tindahan ay may mga bakas ng putik at ang karatula na Ilias Bakery ay bahagyang nakatagilid. Ang katahimikan ay nakakabingi malayo sa masayang tunog ng mga tawanan at amoy ng bagong luto na bangao tuwing hapon. Pumasok ako at dumiretso sa kusina. Doon nakita ko si Lola Remedios na tahimik na naglilinis ng mga tray. "Lola, bakit po kayo nagtatrabaho? Dapat ay nagpapahinga kayo," sabi ko habang kinukuha ang basahan sa kanya.
Apo, ang bahay na ito ay hindi mabubuhay kung walang gumagalaw. Sagot niya. Ang mga mata ay nananatiling kalmado. Narinig ko ang nangyari sa munisipyo. Huwag kang matakot sa kanilang mga banta. Ang batas ng tao ay nabibili, pero ang batas ng karma ay laging tapat. Hindi pa man ako nakakasagot na marinig namin ang marahas na pagpreno ng isang sasakyan sa tapat ng timban. Bumukas ang pinto at pumasok si Maxine. Wala na ang kanyang influencer glow. Ang kanyang buhok ay medyo gulo-gulo at ang kanyang mamahaling Hermes na bag ay tila mabigat sa kanyang balikat. You! Sigaw niya, itinuturo ako ng kanyang daliring, may mahahabang kuko na kulay pula. Anong ginawa mo sa mga suppliers? Bakit ayaw nilang mag-deliver ng gata at malagkit na bigas sa booth ko? Dahan-dahan akong tumayo at hinarap siya. Pinunasan ko ang aking mga kamay sa aking tapes. Hindi ko sila kailangang utusan, Maxine. Ang mga tao rito sa Bohol, marunong silang makiramdam. Alam nila kung sino ang tunay na nagmamahal sa bayan at kung sino ang nanggagamit lang. Don't give me that spiritual crap, Elia. Bulyaw niya, lumapit siya sa akin. Hanggang sa magkaharap na ang aming mga muka. Nasira ang schedule ng livestream ko. Ang mga followers ko nagtatanong kung bakit not available ang signature bangao ko. You're sabotaging me because you're jealous. Napatawa ako ng pait. Jealous sa iyo, Maxine? Tiningnan mo ba ang sarili mo sa salamin kamakailan? You're trying so hard to be me. Isinuot mo ang kulay ng damit ko, nagnakaw ka ng recipe ng pamilya ko, at pati ang asawa ko kinuha mo. Pero bakit hanggang ngayon, parang kulang ka pa rin? Isang malutong na sampal ang muntik ng dumapos sa mukha ko. Pero mabilis kong nahawakan ang kanyang pulso. Malakas ang kapit ko sa pat para makita ko ang pag-iiwi niya sa sakit. Huwag mong susubukan, Maxine. Hindi na ako ang Elia na nakita mo noong unang araw. Sabi ko, ang boses ko ay kasing lamig ng bakal. Alam ko ang tungkol sa pagbubuntis mo. Alam ko ang tungkol sa peking ultrasound report na binayaran mo ng 50,000. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nabitawan niya ang kanyang bag at bahagyang napaatras. Paano mo? At alam ko rin na ginagamit ka lang ni Tomas. Dagdag ko habang unti-unting lumalapit sa kanya. He's planning to sell the recipe for 20 million pesos and dump you, Maxine. Isang temporary project ka lang sa listahan niya. You're just a tool to get what he wants. Naglilin lang ka lang mahal ako ni Tomas. Gagawin niya akong reyna ng negosyo niya sa Manila. Sigaw niya, pero ang pangininig ng kanyang boses ay hindi niya maitago. Reyna o biktima? Tanong ko. Tinalikuran ko siya at naglakad patungo sa nagbabagang hurno. Binuksan ko ang pinto nito at ang init ng apoy ay dumampi sa aking muka. Isang malakas na init na tila sumasalamin sa galit sa aking dibdib. Hinarap ko siyang muli habang ang liwanag ng apoy sa likuran ko ay nagbibigay ng nakakatakot na anino sa buong kusina. Kailangan mo ang sikreto ko, di ba? Kaya ka narito. Dahil kahit nakuha niyo ang notebook, hindi niyo makuha ang tamang lasa. Masyadong matigas, masyadong tuyot, parang ang pagkatao ninyong dalawa. Kumuha ako ng isang piraso ng tuyong baw ng niyog at inihagis ito sa loob ng hurno. Ang apoy ay lalong lumakas, naglalabas ng mga kislap na tila mga bituin sa dilim. Makinig ka ng mabuti, Maxine. Ang hurnong ito ang saksi sa hirap at dangal ng mga kababaihan sa pamilya ko. Ang bawat bangal na lumalabas dito ay may basbas ng katapatan. Humakbang ako palapit sa kanya. Ramdam ko ang takot na namumuo sa kanyang mga mata. Umalis ka na rito. Dahil ang apoy ng hurnong ito, kayang magluto ng masarap na tinapay pero kaya rin itong tupukin ang mga magnanakaw na tulad mo. Huwag mong hintayin na ako mismo ang magtulak sa'yo sa impyernong binuo ninyong dalawa ni Tomas. Maxine didn't say a word. Kinuha niya ang kanyang bag at mabilis na tumakbo palabas ng TM, tila hinahabol ng isang halimaw. Naiwan akong nakatayo sa harap ng hurno, nanginginig ang buong katawan. Pero may kakaibang gaan sa pakiramdam. Naramdaman ko ang kamay ni Lola Remedios sa aking likod. Tama ang ginawa mo, Apo, bulong niya. Pero ang katahimikan ay panandalian lamang. Dahil sa labas, narinig ko ang hiyawan ng mga tao sa barangay. Isang usok ang nagsisimulang mamuo sa di kalayuan mula sa direksyon ng plaza,
kung nasaan ang malaking booth ni Maxine. Ang usok sa plaza ay hindi galing sa isang aksidente. Galing ito sa kapabayaan. Sinubukan ng mga tauhan ni Maxine na gayahin ang paraan ng pagluluto ni Lola Remedios gamit ang mataas na pressure ng gas stove. Pero dahil hindi nila alam ang tamang balanse ng init, sumabog ang isa sa mga hurno. Ang heritage booth na dapat ay simbolo ng tagumpay ni Tomas at Maxine ay naging abo sa loob lamang ng ilang minuto. Habang ang mga tao ay nagkakagulo sa plaza, ako naman ay tahimik na kumikilos. Hindi sapat ang salita para pabagsakin sila. Kailangan ko ng papel. Kailangan ko ng katotohanan na hindi nila kayang sunugin. Pumunta ako sa maliit na silid sa ilalim ng hagdan ng aming bahay. Doon sa loob ng isang lumang lata ng biskwit, itinago ni Lola ang mga resibo ng aming benta sa loob ng 10 taon. Hinalughog ko ang bawat piraso ng papel. Doon ko napansin ang malaking pagkakaiba. Diyos ko po! Napasandal ako sa pader. Ang mga logbook na isinusumayti ni Tomas sa munisipyo para sa aming business tax ay kalahati lang ng totoong kinikita ng Tiemban. Ang perang hindi idineklara ay hindi napunta sa amin. Ginamit ito ni Tomas para pundohan ang kanyang mga luxury trips at ang mga kagamitan na ibinigay niya kay Maxine. Ginawa niya akong kasabot sa isang krimen na hindi ko alam. Ate Elia, totoo ba? Narinig ko ang boses ni Sarah sa labas ng pinto. Dahan-dahan siyang pumasok, namumugto ang mga mata. Ate, sorry po. Pinilit lang ako ni Ma'am Maxine. Sabi niya kung hindi ko gagawin, ipapakulong daw nila ang tatay ko dahil sa utang sa munisipyo. Pero ate, hindi ko na kaya ang konsensya ko. Inabot sa akin ni Sarah ang isang USB drive. Nariyan ang lahat ng email ni na Tomas at Maxine, ang mga bidding documents na dinaya nila para makuha ang kontrata sa Lehui, at ang mga bank transfer ni Tomas sa isang dummy account. Hinawakan ko ang kamay ni Sarah. Salamat, Sarah. Salamat sa huling pagkakataon na ibinigay mo sa akin. Pero hindi pa man ako nakakahinga ng maluwag. Biglang bumukas ang pinto ng aming bahay. Pumasok si Tomas, puno ng uling ang kanyang barong at ang kanyang muka ay parang isang halimaw na galing sa impyerno. Galit na galit siya. You think you want Elia. Sigaw niya, itinutulak niya ang mga gamit sa lamesa. Nasunog ang booth, pero hawak ko pa rin ang lisensya mo. Kapag inilabas mo ang mga papeles na yan, kasama kang mabubulok sa kulungan. Tax evasion, Elia. Isang pirma ko lang sa affidavit. Ikaw ang mastermind ng lahat ng pandaraya sa buwis. Lumapit siya sa akin, ang kanyang hininga ay amoy usok at pait. Ibagsak mo ang mga papeles na yan, na yun din. Manahimik ka at baka sakaling hindi kita kaladkarin sa putikan. Tiningnan ko ang USB sa kamay ko, pagkatapos ay ang mga resibo sa lamesa. Alam ko ang panganib. Kung isusumbong ko siya, kailangan kong aminin ang sarili kong pagkukulang ang pagkabulag ko sa mga ginagawa niya sa ilalim ng aking ilong. Mawawala ang Tiemban. Mawawala ang lisensya ko. Maaaring mawala ang aking kalayaan. Bakit, Tomas? Bakit kailangan ganito kapait ang pagtatapos natin? Tanong ko, ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay boses ng isang taong wala ng balak, tumakbo. Because power is not given, Elia. It is taken, sabi niya habang dinuro-duro ako. Pumili ka, ang dangal mo o ang kalayaan mo, dahil bukas sa gaganaping hearing sa munisipyo, sisiguraduhin kong isa sa atin ang mawawasak. At hinding-hindi ako iyon. Padabog siyang lumabas, iniwan akong nakatayo sa gitna ng mga nagkalat na resibo. Naramdaman ko ang lamig ng hangin mula sa bintana. Ang piyesta ay bukas na. Ang buong bayan ay naghihintay. Pero sa loob ng puso ko, alam ko na ang tunay na selebrasyon ay hindi magaganap sa plaza, kundi sa harap ng katotohanan na handa kong bayaran. Kahit gaano pa ito kamahal. Mag-isang nakaupo ako sa loob ng madilim na kusina, tanging ang maliit na liwanag mula sa isang gasera ang nagsisilbing tanglaw ko. Sa harap ko ay ang timbangan na ginagamit ko sa pagtitimbang ng harina. Pero ngayong gabi, hindi harina ang tinitimbang ko, kundi ang aking buong buhay. Sa isang panig ng timbangan ay ang aking kalayaan at ang timbang na minana ko kay Lola. Kung mananahimik ako, mananatili ito sa akin. Sa kabilang panig naman ay ang aking budi at ang husti,
Siyang nararapat para sa aming pamilya at sa buong bayan ng Bohol. Mabigat pa, Apo? Ang mahinang boses ni Lola Remedios ay nanggaling sa pintuan. Mabigat po, Lola. Kapag nagsalita ako bukas, mawawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Maaaring makulong ako dahil sa mga pirma ko na ginamit ni Tomas sa pandaraya sa buwis. Paano na po kayo? Dahan-dahang lumapit si Lola at hinawakan ng aking mga kamay. Ang tiemban ay gawa sa bato at kahoy, Elia. Maaari itong mawasak o mabawi. Pero ang iyong pangalan at ang iyong katapatan, kapag nadungisan, wala ng sabon ang makakapaglinis niyan. Mas pipiliin kong makita kang nagsisimula muli sa wala kaysa makita kang nabubuhay sa gitna ng maraming pera pero nakakubli sa kasinungalingan. Hindi pa kami natatapos mag-usap nang makarinig kami ng marahang katok sa pinto sa likod. Nang buksan ko ito, nagulat ako. Hindi si Tomas, hindi rin ang mga pulis. Sina Nanay Belen, Aling Marites, at 3 pang kababaihan na matagal nang gumagawa ng bangaat sa aming barangay ang naroon. May bitbit silang mga kagamitan, mga bilawtilang pambalot, at mga sangkap na kinuha nila mula sa sarili nilang mga kusina. Ilia? Simula ni Nanay Belen ang pinakamatanda sa kanila. Narinig namin ang nangyari sa plaza at ang mga banta ni Tomas. Alam namin ang totoo. Hindi kami naniniwala sa mga posts sa Facebook. Alam naming ikaw ang tunay na may-ari ng lasa ng Bohol. Bakit po kayo narito? Tanong ko, ang boses ko ay nagsisimulang manginig sa emosyon. Nandito kami dahil hindi lang ito laban mo. Sabi ni Aling Marites na sa unang pagkakataon ay hindi tsismis ang dala kundi pakikiramay. Ang recipe ni Lola Remedios ay bahagi na ng buhay namin. Dito namin napaaral ang mga anak namin. Dito namin itinayo ang aming mga bahay pagkatapos ng bawat baaw. Kung kailangan mong harapin ang munisipyo, bukas hindi ka mag-isa, narito kami sa likod mo. Isang mainit na pakiramdam ang lumaganap sa aking dibdib. Ito ang pamilya na nakalimutan ko sa gitna ng aking pakikipaglaban kay Tomas. Hindi lang ako isang asawang pinagtaksilan. Ako ay bahagi ng isang komunidad na binuo ng pagmamalasakit. Kinuha ko ang mga lumang dokumento ng buwis na ibinigay ni Tomas, ang mga papel na nagpapatunay ng aking pagkakasala. Tiningnan ko ang bawat pirma ko doon, ang mga pirmang ginawa ko dahil sa tiwala sa aking asawa. Dahan-dahan kong inilapit ang dulo ng papel sa apoy ng gasera. Napanood ko kung paano kainin ng apoy ang puting papel, ang dahan-dahang pag-itim at pag-abo nito. Ang tunog ng tuyong papel na nadarang sa init ay tila isang musika nagpapalaya sa aking takot. Hindi ko ito sinusunog para itago ang ebidensya. Sinusunog ko ito dahil tapos na ang panahon na ang mga papel na ito ang may hawak sa leeg ko. Bukas! Sabi ko habang nakatingin sa mga kababaihan sa harap ko. Bukas sasabihin ko ang lahat. Handa akong tanggapin ang parusya para sa aking pagkukulang. Pero sisiguraduhin ko na sa pagbagsak ko, isasama ko ang mga taong gumamit sa ating lahat. Kinuha ko ang USB ni Sarah at ang notebook ni Lola. Nanay Belen, Aling Marites, bukas kailangan ko ang inyong mga boses. Handa ba kayong tumayo sa harap ng kapitan at ng mayor? Sabay-sabay silang tumango. Ang kanilang mga muka na puno ng kulubot at karanasan ay nagpakita ng isang katatagan na hindi kayang tapatan ng kahit anong yaman ni Maxine. Bahala na ang Diyos sa atin, Elia, bulong ni Lola Remedios. Tumingin ako sa huling piraso ng papel na naging abo na sa sahig. Ang pagtitimbang ay tapos na. Alam ko na kung ano ang mas mahalaga. At bukas sa gitna ng fiesta, maririnig ng buong Bohol ang tunay na tinig ng Bangaw, isang tinig na hindi kayang pawiin ng kahit anong lason. Ang init sa loob ng session hall ng munisipyo ay halos hindi na kayang pawiin ng mga electric fan na umiikot sa kisame. Punong-puno ang mga upuan. Naroon ang mga opisyal ng bayan, ang mga miyembro ng Tourism Council, at ang mga mausisang taga-Bohol na tila nanonood ng isang live drama. Sa harap na upo si Tomas, suot ang kanyang pinakamagandang barong Tagalog, tuwid ang likod at tila isang biktima ng paninira. Sa tabi niya ay si Maxine na nakatago ang mga mata sa likod ng malaking sunglasses, pilit na pinapanatili ang kanyang klase na imahe sa kabila ng pagkasunog ng kanyang booth kagabi. "This hearing is called to order," boses ni Mayor Vic.
Tungkol ito sa mga reklamo ng conflict of interest, sanitation issues at financial irregularities sa nagaganap na Lehui. Tumayo si Tomas, ang kanyang boses ay buo at puno ng otoridad. Mayor, ang lahat ng ito ay gawa-gawa lang ng isang emosyonal na asawa na hindi matanggap na ang kanyang negosyo ay hindi na nakakasabay sa panahon. Ilya Balagtas is trying to sabotage the town's recovery just because of personal jealousy. In fact, we have evidence of her tax evasion for the past 5 years. Narinig ko ang bulong-bulungan sa paligid. Ang hiya ay tila isang malaking pader na gustong gumuho sa ibabaw ko. Tumingin ako sa mga tao. Nakita ko si Aling Marites na nakatingin sa akin nang may pag-aalala at sa tabi niya ay ang mga kababaihan ng barangay na nakahawak sa kanilang mga rosaryo. Huminga ako ng malalim. Tumayo ako. Ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon sa akin. Mayor, mga kababayan, Ang boses ko ay nagsimulang mahina, pero unti-unti itong lumakas. Hindi ako narito para pag-usapan ang aming pagsasama ni Tomas. Narito ako para sa danggal ng ating bayan. Dahil ang ban-gaaw na ipinagmamalaki natin ay hindi lang basta pagkain. Ito ay kwento ng ating pagbaon pagkatapos ng bawat baaw. Get to the point, Ilya! Sigaw ni Tomas, ang kanyang mga mata ay nananakot. Ang point, Tomas, ay ito. Itinaas ko ang USB drive na ibinigay ni Sarah. Narito ang mga ebidensya na ginamit mo ang pondo ng munisipyo para pundohan ang Project Rebirth ni Maxine. Narito ang mga email kung saan nakiusap ka sa mga suppliers na huwag kumuha ng produkto mula sa maliliit na baker para lang maging monopoly ang booth ni Maxine. Nagkagulo ang mga tao. Nakatakong napahawak si Maxine sa lamesa. Ang kanyang panga ay tila nanigas. And about the tax evasion? Lumingon ako kay Tomas at tiningnan ko siya ng diretso. Totoo po, Mayor. Maraming taon na hindi tama ang idinadeklara naming buwis. Dahil si Tomas ang humahawak ng lahat ng dokumento at pinapapirmahan niya lang sa akin ang mga blankong form dahil sa tiwala ko sa kanya bilang asawa. Huminto ako sandali. Ang buong silid ay tumahimik, tila pati ang hangin ay tumigil sa pag-ihip. Ngayong araw tinatanggap ko ang lahat ng parusa. Handa ako magbayad ng multa, handa ako makancel ang lisensya ng aking tiamban, at kung kailangan, handa ako makulong. Dahil mas pipiliin ko ang rehas kaysa mabuhay sa isang kalayang nakatayo sa ibabaw ng nakaw na yaman at pagsisinungaling. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa session hall. Hindi nila inaasahan na aaminin ko ang sarili kong pagkakamali. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Tomas mula sa pagiging mapagmataas, naging puno ito ng takot. Ang kanyang tanging alas laban sa akin ay ang banta ng kulungan at nayon, binitawan ko na ang takot na yon. Wait, this is a lie! Sigaw ni Maxine. Tumayo siya at tinanggal ang kanyang sunglasses. Tomas told me he owns everything. He told me Ilya was just an employee. Anong sinabi mo? Lumingon si Tomas kay Maxine, ang kanyang muka ay namumula na sa galit. You promised me, Tomas. Sabi mo, after the festival, we will sell the recipe and leave this boring town. Sigaw ni Maxine, hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. I even faked a pregnancy for you just to make sure you won't go back to her. I spent my own money for your branding. Faked a pregnancy? Ang boses ni Mayor Vic ay tila kulog sa loob ng silid. Natahimik ang lahat. Ang bawat salitang binitawan ni Maxine ay tila mga pako na bumaon sa kabaong ng kanilang reputasyon. Nagkatinginan ang dalawa. Ang dalawang taksil na ngayon ay nagsisimula ng magtukawan. You bitch! Sigaw ni Tomas, akma niyang susugurin si Maxine nang mabilis na humarang ang mga pulis munisipyo. Tumayo si Lola Remedios mula sa likuran. Sa gitna ng kaguluhan, ang kanyang boses ay naging pinakamalinaw sa lahat. Ang asukal na hinalo sa lason kailanman ay hindi magiging matamis. Tomas anak, kinuha mo ang aming recipe. Pero ang puso ng aming pamilya ay hinding-hindi mo nanakaw. Mayor Vic banged his gavel. Enough, pulis, dalhin si Tomas Balagtas sa opisina para sa formal na investigasyon ng graft and corruption. Miss Maxine Laurel, you are also invited for questioning
regarding fraud and business sabotage. Habang hinihila ng mga pulis si Tomas, palabas dumaan siya sa harap ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng put, pero sa likod, nakita ko ang isang lalaking wala nang natitira. Wala nang barong, wala nang kapangyarihan. Wala nang asawang handang magsakripisyo para sa kanya. "I'll destroy you, Ilya," bulong niya habang dumadaan. "Sira na ako, Tomas," sagot ko nang may ngiti ng kapayapaan. "Sinira mo na ako matagal na. Ang nakikita mo ngayon ay ang mga piraso ko na muling nabubuo, pero sa pagkakataong ito, wala ka ng puwang sa buhay ko." Nang mailabas na sila ang session hall, ay naiwang tahimik. Lumapit sa akin ang mga kababaihan ng barangay. Niyakap nila ako. Wala silang sinasabi, pero ang init ng kanilang mga yakap ay sapat na. Nawala ang timbain ko ngayong araw. Nawala ang lisensya ko. Pero habang nakatingin ako sa labas ng bintana sa asul na langit ng Bohol, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Ang kalayang huminga nang hindi kinakapos. Ang katahimikan sa loob ng munisipyo pagkatapos ng gulo ay mas nakakabingi kaysa sa hiyawan kanina. Habang naglalakad ako sa hallway patungo sa exit, nakita ko si Maxine na nakaupo sa isang silya sa labas ng opisina ng investigador. Wala na ang mga bodyguard, wala na ang mga tagahawak ng payong at wala na ang kinang sa kanyang mga mata. Ang kanyang makeup ay hulas na dahil sa iyak at ang kanyang terno ay may mansa ng uling mula sa sunog kagabi. Sa pagkakataong ito, hindi ko nakita ang isang influencer na kinatatakutan ko. Nakita ko ang isang babaeng nanginginig sa takot, yakap-yakap ang kanyang sarili, habang pilit na umiiwas sa tingin ng mga taong dumadaan. Huminto ako sa tapat niya. Hindi para mga asar, kundi dahil gusto kong makita ng malapitan ang mukha ng babaeng sumira sa buhay ko. "Masaya ka na ba, Ilya?" Tanong niya, ang boses niya ay paos at halos pabulong. "Wala na akong career. Ang mga brands na hawak ko nag-email na. Drop na ako sa lahat. I'm bankrupt. Wala na akong babalikan sa Manila." "Hindi ako ang gumawa niyan sa iyo, Maxine. Ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo," sagot ko ng mahinahon. Tumingala siya sa akin at dun ko nakita ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Ang katotohanan sa likod ng kanyang maskara. Alam mo ba kung bakit ko ito ginawa? Dahil sa Manila, isa lang akong basura simula niya habang ang mga luha ay muling nagsisimulang pumatak. I lost everything 2 years ago. I was sued by my previous agency. Lubog ako sa utang. Pumunta ako rito sa Bohol dahil akala ko ito ang pagkakataon kong magsimula ulit. Kailangan ko ng success story, Ilya. Kailangan kong ipakita sa lahat na winner pa rin ako. Humikbi siya isang tunog ng purong desperasyon. Naniwala ako kay Tomas dahil sabi niya he will handle everything. Sabi niya you were nothing but a burden to him. Ginamit niya ako. Pero ginamit ko rin siya. At sa huli pareho kaming nauwing abo. Naramdaman ko ang isang kurot ng awa, pero hindi yon sapat para patawarin siya ng ganoon na lang. Ang pagtaka sa sarili mong putik sa pamamagitan ng paghila sa iba sa putikan ay hindi pag-unlag, Maxine. It's just spreading the filth. Sa kabilang silid narinig ko ang malalakas na sigaw ni Tomas. Nakikipagtalo siya sa mga pulis, pilit na isinisisi ang lahat kay Maxine at sa akin. Wala akong alam sa tax evasion na yan. Si Ilya ang may-ari ng shop. Si Maxine ang nag-asip ng bidding fraud. Biktima lang ako, napaling na lang ako. Kahit sa huling sandali, wala pa ring hiya ang lalaking minahal ko. Ang kanyang ambisyon ay naging isang sakit na kumain sa bawat hibla ng kanyang integridad. "Aalis na ako, Ilya," sabi ni Maxine habang tumatayo dahan-dahan ang kanyang bawat kilos tila ba bawat buto sa kanyang katawan ay masakit. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero sigurado ako, hinding-hindi ko na makakalimutan ang lasa ng bangao mo. Hindi dahil sa recipe, kundi dahil sa pait ng karma na kasama nito. Pinanood ko siyang maglakad, palayo mag-isa, bit-bit ang kanyang mga gamit sa isang paper bag. Ang babaeng akala mo'y Reina ngayon ay isang estrangero na lang na dadaan sa kasaysayan ng aming bayan bilang isang babala.
Paglabas ko ng munisipyo, sinalubong ako ni na Lola Remedios at ng mga kababaihan ng barangay. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog, nagbibigay ng kulay kahel sa dagat ng Bohol. Tapos na apo, sabi ni Lola habang hinahawakan ng aking kamay. Hindi pa po, Lola. Sagot ko, habang nakatingin sa aming tiyem. Bansa di kalayuan na ngayon ay may closed sign. Magsisimula pa lang po ako. Maraming multa ang kailangang bayaran. Maraming paliwanag ang kailangang gawin sa BIR. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakakatulog na ako nang dilat ang mga mata. Niyakap ko si Lola ng mahigpit. Ang bango ng kanyang pulbo at ang init ng kanyang katawan ay nagpaalala sa akin na kahit mawala ang lahat ng material na bagay ang mana na hindi nananakaw, ay ang pagmamahal at ang katotohanang nananatili sa ating puso. Habang naglalakad kami pa uwi, narinig ko ang tawanan ng mga bata sa kalsada. Ang lehoy ay magpapatuloy bukas, hindi dahil sa mga influencer o sa mga malalaking kumpanya, kundi dahil sa mga taong patuloy na nagluluto, nagtatanim, at naniniwala sa ganda ng kanilang sariling bayan. Isang taon ang mabilis na lumipas. Ang hurno sa aming kusina ay hindi na kasing init ng dati. Pero ang bawat bangao na lumalabas mula rito ay may dalang kakaibang bango, isang bango na hindi lamang galing sa gata at malagkit, kundi mula sa katapatan. Hindi naging madali ang huling 12 buwan. Upang mabayaran ang mga multa sa BIR at maibalik ang lisensya ng aking negosyo, kinailangan kong ibenta ang aming delivery van at ang ilang mamahaling kagamitan na binili ni Tomas noon. Maraming gabi akong umiyak habang pinagmamasdan ang bakanteng espasyo sa aking tiyaba. Pero gaya ng sabi ni Lola Remedios, kailangang bawasan ang kargada para mas mabilis na makapaglayag ang bangka. Ngayong araw ang bayan ng Bohol ay muling nagdiriwang. Pero wala nang malalaking tarpaulin ni Maxine Laurel sa palikid. Wala nang mga influencer na kumukuha ng video para sa kanilang content. Sa gitna ng plaza, isang payak na booth ang nakatayo. Ang nakasulat sa karatula ay hindi na Ilias Bakery. Ang nakasulat ay Bangao ng Barangay Mana ni Lola Remedios. Ate Ili, handa na po ang unang batch? Sigaw ni Sarah. Oh, narito pa rin si Sarah. Pagkatapos niyo magsilbing testigo laban kay Tomas, binigyan ko siya ng pagkakataong makabawi. Hindi na siya basta empleyado, isa na siya sa mga miyembro ng aming kooperatiba. Dahil ang team ban ko ngayon ay hindi na akin lang. Pagmamay-ari na ito ng 10 go-afu, mga balo at mga nanay sa aming barangay na nawalan ng kabuhayan nung nakaraang bao. Siguraduhin mong sapat ang init ng baon ng niyog, Sarah. Paalala ko habang inaayos ang aking tapes. Lumingon ako sa gilid at nakita ko si Lola Remedios na nakaupo sa isang tumba-tumba, pinapanood ang mga kababaihan na masayang nagtatrabaho. Ang kanyang mga mata ay nadminingning sa kagalakan. Hindi ko na itinago ang notebook sa loob ng vault. Ngayon, nakabukas ito sa lamesa at kahit sino sa mga kasama ko ay pwedeng magbasa at matuto. Hindi ka ba nanghihinayang, Elia? Tanong ni Aling Marites habang nagbabalot ng bangaat sa dahon ng saging. Ibinigay mo ang sikreto niyo sa lahat? Ang sikreto, Aling Marites, ay hindi sa papel. Sagot ko ng may ngiti. Ang sikreto ay nasa pagtutulungan natin. Mas masarap ang bangao kapag marami tayong nagmamasa. Tungkol naman kay Tomas, ang balita ko ay nasa Manila siya. Naghihintay ng hatol para sa kanyang kaso ng graft and corruption. Wala na siyang posisyon sa munisipyo at ang huling narinig ko ay tinanggihan din siya ng pamilya niya dahil sa hiya na idinulit niya sa kanilang pangalan. Pinirmahan ko na ang mga papeles para sa annulment nung nakaraang buwan. Sa bawat pirma ko, naramdaman ko ang huling kadena na bumibitaw sa aking puso. Si Maxine nawala na siya sa paningin ng publiko. May nagsabi na nagtatrabaho siya ngayon bilang isang simpleng sales clerk sa isang mall sa probinsya nila. Sana sa katahimikan ng kanyang bagong buhay, mahanap niya ang tunay na sarili niya, na hindi na kailangang magnakaw ng liwanag ng iba. Habang lumulubog ang araw, nagsimula na ang parada sa plaza. Ang mga tao ay nagkakantahan at ang amoy ng aming bangao ay humahalimuyak sa buong kalsada. Lumapit sa akin ang isang maliit na bata at nagmano.
Salamat po sa bangao, Ate Elia. Sabi ni nanay ito raw ang pinakamasarap na nakain niya sa buong buhay niya, sabi ng bata. Hinaplos ko ang kanyang ulo. Sa sandaling yon, alam ko na nakuha ko na ang tunay na tagumpay. Hindi ito nasusukat sa milyon-milyong followers o sa 20 million pesos na buyout fee. Nasusukat ito sa bawat ngiti ng batang nabubusog, sa bawat nanay na may pambili na ng gamot para sa anak, at sa bawat gabi na nakakatulog ako ng mahimbing dahil malinis ang aking konsensya. Ang diwa ni Lola Remedios ay mananatiling buhay hindi sa isang piraso ng papel, kundi sa bawat kamay na nagpapatuloy ng tradisyon. Tumingin ako sa langit. Ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita tila mga kislap ng mga pangarap na muling nabuhay. Ang buhay parang pagluluto lang ng bangao. Kailangan mo ng tamang init, sapat na pasensya, at higit sa lahat kailangan mong tanggapin na minsan kailangang masunog ang luma para makagawa ng bago at mas masarap na simula. Binitawan ko ang isang malalim na buntong hininga. Ngayon, handa na akong harapin ang bukas ng walang takot, walang lihim at puno ng pag-asa. Salamat sa inyong pakikinig sa kwento ni Ilya. Naway naging inspirasyon ito sa bawat isa sa atin na nahaharap sa mga pagtataksil at pagsubok sa buhay. Ang bawat sugat ay may layunin, at ang bawat pagbagsak ay pagkakataon para bumangon ng mas matatatag. Mga mahal kong tagapakinig muli. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa huling kabanata ng paglalakbay na ito. Ramdam ko ang inyong pakikisimpatya kay Ilya, lalo na noong sandaling hinarap niya ang lahat sa munisipyo. Siguro marami sa inyong nakaranas din ng mapait na pagtataksil mula sa taong pinakapinagkatiwalaan ninyo. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong karanasan ng ating mga kababayan na patuloy na lumalaban para sa kanilang danggal at kabuhayan. Ang bawat salita ay isinulat ng may paggalang sa ating tradisyon at sa katatagan ng pusong Pilipino. Kayo kung kayo ang nasa kalagayan ni Ilya, itataya niyo rin ba ang inyong kalayaan para sa katotohanan? O pipiliin niyo ang manahimik para sa inyong seguridad, isulat niyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Gusto kong malaman kung nasaan kayo ngayon habang nakikinig kayo. Ba ay nasa trabaho, nasa loob ng jeepney, o marahil ay nagluluto rin ng merienda para sa inyong pamilya? Huwag kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito para mas marami pa tayong maabot na mga pusong nangangailangan ng lakas. Mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang mga kwento ng buhay, pag-ibig at tagumpay. Nawa ay manatiling matamis ang inyong buhay, gaya ng bangao ni Ilya, at nawa ay laging magwagi ang katotohanan sa inyong mga puso. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan. Tura de Truen, ang tamis ng katotohanan ni Lola. Ang kwentong ito ay isinulat, batay sa kwento ng isang Tindya, 32 taong gulang, mula sa Bohol, na ipinadala sa aming programa na may mensahe tungkol sa pagpapahalaga sa katapatan kaysa sa yaman. Liu A. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang at hindi naglalayong manira o umatake sa sinuman. Ang kwento ay nilikha para sa libangan at para maghatid ng positibong mensahe.